Magkakaroon ng Pangulong Rodrigo Duterte ng tig-isang oras na morning show kada araw na laan para sa mga sumbong ng publiko. Ayon sa Pangulo, nariyan ang Malacanang TV at ang PTV4 para mapanood ang kanyang programa para maisahimpapawid ang mga reklamo laban sa mga ahensya ng gobyerno. Ang pagkakaroon ng TV program at ang paglilimpag ng tabloid ay bahagi ng ideya ng Presidential Communications Office o PCO. Matatandang hindi na ito bago sa Pangulong Duterte lalo't mayroon itong programa sa radyo na tumatanggap ng mga sumbong ng mga mamamayan nung siya ay alkalde pa ng Davao City. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully fulfill my duties as President of the Philippines. So help me God. So help me God. President Rodrigo Roa Duterte's program for the Filipino people has been simple, clear, and unequivocal. A man with a reputation for action. His message has inspired awe among many quarters, even before he stepped into office. Even nung hindi pa nakaupo si Duterte before, naramdaman na namin kagad yun. Yung pagpasok ni Presidente Duterte, medyo sa pagbabiyahe ko, konti na lang nababalitaan ko na mga nang-hold up. Ito na sana yung pag-asa namin ng mga sundalo, talaga na mababago na yung mga lahat-lahat. Every day, the new president elected by 16 million Filipinos into office has been working hard, guided by the vision for a just and peaceful, drug-free, safe, self-sufficient, and truly sovereign Philippines. Why am I here? Because I am ready to start my work for the nation. Thank you and good afternoon. The war on illegal drugs has been the government's top priority. President Duterte appointed Director General Ronald De La Rosa as Chief of the Philippine National Police. The police chief immediately ordered a mandatory drug test for the police and reminded all members to strive to show moral ascendancy and bring back public respect to the institution. Doon sa mga dinadaanan namin, less na yung mga crimes na nababalita. Kasi kapag dumadaan ako doon, lahat ng kaba, dala-dala namin. Diba? Lalo na ako, dala-dala ko yun. Pero right after, maybe first 15 to 30 days ni Duterte during the deployment of all the police in the vicinity, kampante ako. Alam mo, nung araw napipilitan kami ihatid pa yan sa trabaho. Kasi natatakot nga kami. Saka hindi lang isa, 2 beses, 3 beses na yata na-hold up yan. Isa kasi talagang effort talaga yung mga polis. Tinatanong pa siya kung hino-hold up siya. I mean, kung nawala ang criminality rito kriminalidad dito sa lugar na to, siguro mga 50% nawala. Nabawasan ng standby. At nabawasan ng mga bentanang siyempre rito. Marami sa looban niya, marami natin. Lalo na sa may blooming tree. Talagang grabe doon. Ngayon wala. I started working as a call center before in Taguig. Alright. Specifically in Guadalupe area, malapit sa MRT. My shift was around 7 o'clock in the evening until 4 o'clock. So I have to go home at around 4 o'clock a.m. So at that time, wala pang LRT, wala pang any kind of means of transportation aside from riding a jeepney or a taxi. Kung magta-taxi ako araw-araw from Taguig to here, napakalaki, napakagastos, di ba? And at that time, the only choice that I have is to ride a jeepney. Alright? Before, ang makikita mo lang na nandoon sa bawat kanto was like Barangay Tanod. Alright? Siyempre, hindi ka naman susundan ng Barangay Tanod o papunta all the way from Guadalupe to EDSA, diba? Papunta ng monumento going here. So, noon yun. But ngayon,
since nagkaroon na ng deployment of police within the area and the vicinity itself, makikita mo talaga yung mga police, nagra-ride sila ng bus. I experienced it myself. Kasi nung araw, hindi halos gumagalaw yung chairman namin dito. Ngayon, medyo siguro, parang nakakita sila ng preba dito sa bagong presidente natin. At saka nakikita ko mismo yung pati mga paglilinis dito, tuloy-tuloy na rin yun. Malaking pinagbago at saka nangawala yung mga adik-adik dyan na minsan nagbibilihan, sakali pa lang nagbibilihan na nag-aabutan ng bato. Police suspected of being drug protectors were also relieved from their posts. He stressed the need for an internal cleansing within the police organization. General De La Rosa said, "We cannot afford to fail the president's campaign promise. We cannot afford to fail the Filipino people." Pagbabiyahe ko, konti na lang nababalitaan ko na mga nang-hold up, kabirang-bira na talaga. Medyo maluwag sa amin, bumiyahe ng taxi kahit gabi na o madaling araw. Mas marami ngayon ng mga pulis na mga nag-checkpoint dyan sa mga lugar na delikado. Marami silang dinideploy ngayon kesa nung araw. Halos wala wala katulad nung na-hold up nga ako, wala akong malapitan Kung alam ko lang nakatunog na ako, talagang pag nakakita ko ng pulis, pwede ko ihinto doon dinideclare ko na hold upper yung mga sakay ko 2 years ago, na-hold up na ako Hindi ko akalaing hold upper sila Kasi madaling araw na yun, pauwi na ako. Pag-arahin na ako around 3 a.m. yun Noong June 10, 2014. Ganun. May pumara dito sa Commonwealth, 3, lalaki, matandang babae, at tomboy. Yung matandang babae yung pumara sa akin. So, hinintuan ko. Kasi sayang taga-perdi pa naman ako. Kaya sinakay ko. Yan, nagpahatid sa hanggang Litex. So yun, hinatid ko, bumabaybay kami sa Commonwealth. Panay yung kwento sa akin, namin tanong, ganun-ganon. Ilan na yung anak ko, ganun-ganon, oras ako bumiyahe. Kung malakas ba yung biyahe, ganun-ganon. Hanggang sa makarating kami sa kanila, may kukunin lang daw. Hindi nakarating kami sa area. Nung pagbalik nila, pag sakay uli nila, nagpahatid naman sa Soregi. Doon daw kami. So, habang bumabaybay kami ng Commonwealth ulit pabalik, pagpasok namin sa Soregi, biglang nag-declare ng hold up. So, tinutukan ako ng, kutsilyo. Nung pagsalag ko, parang kumagat sa dibdib ko na parang langgam, kaya nasalag ko. Sabi ko, sandali lang. Yun nga, hinihingi yung pera. Sabi ko, coding naman ako, maliit lang yung pera Sa pinipilit, sabi ng matandang babae, "Kuya, bigay mo na yung pera mo kung ayaw masaktan." So, nung binibigay ko, akala ng tomboy, lalaban ako, sinakal ako sa likod. Akala ko oras ko na Siyempre, mga hold upper yan Hindi masasabi kung nakadrugs talaga o Ito lugar. Dito sila pumasok sa lugar na to. Dito naman ako naka-hold up. Dito ako pinahinto. Ayan, dito ako pinahinto sa lugar na to. Sa madilim na to. Nung wala pong ilaw yan. Yan, dyan nag-declare. Kaya yung mga driver, tiwala na ngayon sa kalsada kahit hating gabi. Madaling araw Medyo okay na bumiyahe ng ganong oras. O around 1:00 pababa. Medyo okay na. Tsaka pag kumikita naman siguro mga taxi driver na, pumipila-pila na lang yan, hindi na nag-iikot yan Kasi may mag-iikot baka makachamba ka Kaya minsan ako, napila rin ako dito Kasi alam ko safe na Kaya minsan sa kanto, mayroong mga checkpoint nga dyan Kaya medyo maluwag-luwag na ng dyan. Hindi na masyado. Takot na sila Kahit mga snatcher ng mga cellphone nawawala na Kahit mag-text ka sa kalsada walang mga haagaw Kailangan kong mabuhay yung pamilya ko at yung pag-aaral ng mga anak ko para makatapos sila, makatulong itong pagbabiyahe ko ng taxi na to. Hindi pwedeng hindi sila makapatapos ng pag-aaral Minsan mahirap
Minsan talagang nakakapagod magpasada ng ganitong service ng taxi. Tsaga-tsaga lang. Ang trabaho, wala namang madali. Talagang pagpapawisan mo eh. The Department of Labor and Employment has emphasized that the ultimate policy goal of the Duterte administration is to create an environment that will generate enough decent and adequately remunerated work for every Filipino here in the country, so that no one is compelled to seek overseas work. Ako si Neil Rosneri, working as nurse sa Riyadh, barely 4 years na ako dito. Duha lang pero murag mahulog na ako ang murag breadwinner. The reason why nagagawas magud mi sir, it's because kanang contractualization basically. So unta wala na gyud. Wala pa ko kaas if ever take effect na ba siya. DOLE has released a report that a total of 10,532 temporary or contractual employees have been granted regular status with full benefits even before the president's first 100 days. Na wala na contractualization. And siguro easy for us OFW, easy access dito sa if ever kailangan ng mga assistance. Pero na-feel mo na mo kay katong naimorag nakuha na company dito. So daghan ang napauli, natabangan niya. As soon as the Philippine government knew about the plight of overseas Filipino workers stranded in Saudi Arabia after a massive retrenchment by oil companies, the president dispatched a team of labor officials led by Secretary Silvestre Bello himself, as well as social and health workers to assist them in returning to the Philippines or in facilitating their transfer to other companies should they decide to stay in the Kingdom of Saudi Arabia. I direct all department secretaries and the heads of agencies to reduce requirements and the processing time of all applications from the submission to release. I order all department secretaries and heads of agencies to remove redundant requirements, and compliance with one department or agency shall be accepted as sufficient for all. Yung first experience ko, that was 5 years ago. So talagang napakabagal, as in nagutom ka, as in tawag dito yung pawis mo tagaktak talaga. It took 1 whole day for me para ma-process. Isa lang yun take note, isa lang yun. Birth certificate ko. The last time na kumuha ko ng NSO sa May Coresa, Santa Mesa, that was 2009 siguro. Napakatagal ng proseso. Actually, isang dokumento, inabot ako ng maghapon. Dumating ako doon mga 9 a.m. Inabot ako mga 3 o'clock na siguro bago ko nakuha. Base dun sa TV, ngayon sa Duterte administration, sabi niya, mapapabilis yung process. Sabi ko, sige nga, try ko nga. Even though maraming options, pwedeng sa SM, nearby SM Mall ka na lang mag-request ng birth certificate. Pero sabi ko, try ko kahit lumuwas ako ng Manila, from Bulacan pa kasi ako. So, na-meet naman yung expectation ko. Kung ikaw galing ka pa ng malayong lugar, like province, and then meron ka pang work at the same time, isisingit mo lang yung schedule. So, kung meron kang pataan ng time mo, yung time management mo, ito lang in-allocate mo na oras. At yun na-meet niya, maganda yun, advantage yun for me. Etong birth certificate kasi, kukuha ko ng driver's license. Isa sa requirement niya, NSO na Tapos yung isa naman, sa school nung anak ko. Ngayon talaga, na-amaze ako kasi ine-expect ko, biglaan lang yung pagkuha ko Dahil kailangan requirements. Ine-expect ko, aabutin ako ng matagal. Supposed to be, wala pang 30 minutes 20 minutes to be exact, nakuha na. At first, wedding nga talaga ba? Kumbaga parang ang tagal ng panahon o taon ng binilang. Talagang kapag sinabi mong government institution like yan, NSO, SSS, pag-ibig, matagal yung process nila. Pero dito sa sinabi niyang pagpapabilis ng proseso, lalo na sa birth certificate process, okay yun. Kumbaga parang in scale of 1 to 10, masasabi kong nasa 9. Yung process naman nila, okay naman.
Ako kasi kumbaga parang kahit mag-isa ako, basta may matatanungan ako, ituro mo lang sa akin. Magalang naman yung mga nakausap ko simula dun sa entrance, sa gwardiya. So, okay yun. Kailangan talaga mabilis kasi sayang yung oras. Katulad ko, galing pa ako ng Bulacan. At least ngayon, double purpose, nakakuha na ako. Makakakuha pa ako ng target ko talaga license. Dapat talaga efficient. Napakalaking tulong sa mga tao. Sa tingin ko naman po kaya kasi yung mga pinapangako ni Presidente, tinutupad niya naman so far eh. Bilang isang mamamayang Pilipino po, i-maintain lang. Kumbaga, ito isa pa lang to sa na-experience ko sa pagkuha pa lang ng birth certificate. Sana, the rest of the government institution like sa SSS, Pag-ibig, lahat ng may kinalaman sa proseso. Kumbaga, parang isang proseso, kung quick lahat yun, kaya niya kung talagang kursigido siya, tututukan niya. Kasi ang sikreto lang naman is monitoring. Kumbaga parang pag sinabi mo sa isang salita at iniwan mo na lang siya basta at hindi mo siya babalikan para i-monitor, hindi mo rin matatrack kung okay ba yung binitawan mong instruction, sumusunod ba sila. On June 30, right after he assumed office, President Duterte signed Executive Order 1 to streamline the office of the President to enable efficient, responsive, and just allocation of resources by eliminating duplication or overlapping in common functions. On July 23, President Rodrigo Roa Duterte signed Executive Order 2 to operationalize the people's constitutional right to freedom of information. No other president has shown so much concern to soldiers and police. President Duterte has done the rounds of 22 military camps and paid visits to wounded soldiers in hospitals and in burial for fallen soldiers and police, especially those who end up as casualties in the drug war. Mahirap lang kami na pamilya. Nagsikap din ako na makapagtapos ng high school hanggang college ako. Nakatapos din ako ng bali kapag tapos ako ng vocational course lang, ma'am. Nasa middle class lang naman kasi kami na masipag kasi yung mga magulang ko eh. At saka kami masisipag din kami magtulong sa nila maghanap ng pera, ganun. Kasi puro kami lalaki, ma'am eh. 5 kami na magkakapatid, puro kami lalaki. So yun, kami yung katuwang ng tatay namin para sa pangingisda, kung ano man mapagkakikitaan dun sa Guimaras. Kami po ay taga Zamboanga del Sur. Lumaki po kami sa bayan ng Midsalip, Zamboanga del Sur. Yung aking nanay ay isang guro. Yung aking tatay naman ay sa makabilang bahay. Pero nung araw, siguro nung buo pa yung pamilya namin, hindi namin masasabi na kami ay hirap sa buhay. Pero nung iniwan na kami ng ama, sinanay na lang, talagang sabi na kami ay nabilong sa lowest level sa poverty. Mababa lang talaga kasi inaasahan namin, hindi na kami umaasa sa sahod ng nanay namin kasi baon sa loan. Loan lang ng loan yung mga teacher. Kami 6 na magkakapatid, medyo mahirap-hirap sa budget. Sa Mindanao, nung kabataan ko doon, makikita ko noon mga sundalo, palagi doon nag-ooperate doon sa amin. Nakikita ko din yung mga sundalo, ma'am, nakikita. At wala naman sa isip ko yun, ma'am, na magsundalo, kundi nakikita ko lang bilang anong sundalo, bilang anong trabaho nila. Wala sa gobyerno yan sila para sa nagpapatupad para sa kapayapaan. Siyempre, kung kabataan ko makita mo yung mga sundalo, masaya ka. Siyempre, para yan sila sa pagtanggol sa bayan. Kasi doon sa amin talaga maraming mga rebelde. Makita mo doon yung mga gulo kung saan-saan lang. It was March 2, ma'am, 2016. At Barangay Tida, Salibo, Maguindanao. At around 3 p.m., while we conducting
clearing operation sa nasabit ko na lugar. I-clear namin yung area na yon. Actually, magwa 1 month na kami dun kasi February 6 kami pumasok sa area. Naabutan na kami ng March. So, habang yung purpose pala ng pupunta namin dun, ma'am, is i-clear namin yung area na yon kasi lalagyan siya ng irrigation. Yung first plato namin na under kay Lieutenant Ambunon, habang nandun na sila sa bahay, habang naglalakad kami ganun, nasabugan yung first platon namin. Nung pagsabog ng first platon, syempre nag-hold kami. Pag-hold, yung inupuan ko, dito sa likod ko mga 3 meters lang, may IED din pala. Itong ang assistant platoon sergeant ko, si Master Hippie, sumunod pala sa akin. Bilang isang platoon sergeant, ma'am, siyempre dapat magkasama kami palagi ni Sir, ma'am. Yun, nung pumunta kami doon, nung pinatawag siya, ma'am, sumunod na rin ako doon at para mapunta doon, ma'am, sa area na yun, ma'am. Dumaan dito siya sa gilid. Pagda niya sa gilid, napakan niya yung trigger ng IED doon. So, yung blast, yung talsik ng mga bato, lahat sa akin pumunta. Kasi nga may nasabugan yung kasama namin. Maya pagdating namin doon, yun na, yung biglang may sumabog naman kami naman ang natamaan nun ni Sir Jerome, ma'am. Sa lahat sa ulo ko pumunta dito. Sa kanya, putol yung paa niya. Ako, hindi ko lubos maisip na mabubulag na ako nito. Akala ko puwing lang kasi yun. So, pagsabog nun, yung naramdaman ko, parang manhid. Parang ito tanggal na tong kaliwang pisngi ko. Tapos ito, akala ko yung kamay ko na kasi may dito, may shrapnel po dito ngayon. Akala ko putol na rin to. So, nagluhod ako nun. Ang sabi ko, okay nun, tulungan niyo ako. It was 15 March. Nag-conduct kami ng patrol. Bali kasi nung time na yon, merong isang pinatay na konsehal doon sa kabundukan. Tapos yung pinalabas ng kabilang grupo na sundalo ang pumatay. Naka-uniforme yung bumaril doon sa konsehal, tapos pinalabas niya na mga sundalo sila. Kaya yun ang nais ng aming pinuno na mabago yung pananaw. Kaya pinuntahan namin sa pamumuno ni Lieutenant Relativo. Naglalakad kami sa magkabilang bundok. Dito kami sa gitna. Around 9 ng umaga, alas 9 ng umaga, nang inambush kami. Series ng landmine, tatlo agad ang unang sumabog. Tatlo din yung napinsala sa kasamahan ko. Tapos yun, tuloy-tuloy yung encuentro. Alas 9, kainitan, alas 11, tama na ako ito, tama ng baril. Mga alas 12, tama na ako dito sa braso. Pero tuloy pa rin yung labanan. Kasi nga, nandun pa yung presence ng kalaban, hindi pa sila nag-aalis. Mga alas 3 na hapon, nahimatay na ako. Doon sa kinadadapaan ko, hindi na ako nakaalis. Tapos, nagising na lang ako. Nandun na yung mga reinforcement yung chopper. Bali yun, intro yung tama ng landmine. 4 na bala ang pumasok sa mata ko. Meron din pumasok dito. Ang nakuhang bala ay isa lang. Bali yung mga bala ay nandito pala sa ulo ko. 3 sila nandito sa banda, tapos yung sa sphenoid sinus dito. Sabi ng doktor, kung magkakaroon daw ito ng komplikasyon, operahan. Pero kung wala naman siyang komplikasyon o pagnanana sa loob, souvenir. On August 23, a historic event happened with the government and the team from the CPP, NPA, NDF able to meet face-to-face in Oslo, Norway, to begin the formal talks on peace, giving way to the restoration of the unilateral and indefinite ceasefire between the forces.
peace talk na to, ma'am, matagal na namin itong hinihintay bilang sundalo. President Duterte, with the help of Nur Miswari of the MNLF, was able to secure the release of Shartan Sekenstad, who remained the lone survivor in the hands of the notorious Abu Sayyaf group. Shartan was profusely grateful for his second lease on life after a year of living in the company of the ASG in the island of Sulu. Presidential advisor on the peace process, Jesus Dureza, was also pivotal in facilitating the release of the hostage. I was not elected to serve the interest of any person or any group or any one class. I serve everyone and not only one. Hindi niya kakayanin mag-isa kasi andain nating concerns dito sa ating bansa. Pero yung mga nasa ibabang mga tao, kung yun quick niyang mapapasunod talaga at 100% yung loyalty nasa kanya at iisa lang yung goal para sa bansang ito, for sure, yung kanyang adikain sa pagpapabilis ng mga proseso, makukuha niya. Sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, balance lang. Kumbaga parang, ang nakikita ko kasi, lagi sa news, more on, tungkol sa drug. Okay lang yon. Kumbaga parang kasi yun yung siguro unang nakita niyang napakalaking problema ng Pilipinas. Pero at the same time, kailangan din palakasin ng ating ekonomiya, na kung saan yun naman yung strength nung nakaraang administrasyon. Kumbaga parang, hindi naman siya dapat i-judge kaagad in 100 days. Napakarami niyan dapat talagang tutukan. Pero ang hiling ko lang sana, balansehin niya. Malaki po yung ine-expect namin kay Presidente Duterte at umaasa po kami na kung ano yung mga pinangako niya before ng election, sana po matupad. Sa ngayon naman, lalo na po sa droga, talagang nakikita naman natin na talagang halos susumpuin na yung mga puser sa mga drug addict. Pero sana po ituloy-tuloy pa para mas maging convenient na yung Pilipinas. Pero I'm not saying I'm pro-Duterte. But when it comes to the safety issues, hindi kaya ng presidente mag-isa yan. Ang pagbabago, lahat yan, nag-uumpisa sa atin. That's why I am actually expecting everyone in the whole country itself, they will follow. Kasi hindi kaya ni Duterte himself and the police to manage the whole change itself. Changes will be coming from us. Ito pala yung binigay ni President sa amin doon sa Malacanang nung pag-dinner namin doon. So, gamit na gamit ko siya ngayon at malaking tulong talaga siya para sa akin. Kasi since na visually impaired ako, may technology pa rin tayo na nababagay para sa aming mga visually impaired. Sa ngayon, ma'am, wala na akong nahihilig pa kasi yung talagang nandyan naman ang presence ng gobyerno, hindi nila kami pinapabayaan. Lalo na sa tulong nitong ating president ngayon, President Rodrigo Duterte, na mas pinaigting pa niya yung kampanya para sa ikakaunlad ng armed forces. Wala na akong mahihiling pa. Kontento na ako sa benepisyo at serbisyo na nare-receive ko sa kanila. Sa akin kasi ito, ma'am, nakausap ko din doon si President Duterte nung nag-dinner kami doon sa Malacanang. Sabi niya, pag magkapaan ako, mag-duty pa rin ako, balik pa rin ako doon sa division na kalingan ko, balik pa rin ako doon. Duty pa rin ako doon, ma'am. Where we want to be and how far we want to go will not depend on one man. President Duterte knows what he wants to achieve for the people, but he needs the Filipino people all together to work for the nation. Ito na yung hinihintay ng buong sambayan ng Pilipino. Itong pagbabago na to. Actually, yung simbolo nung, masasabi ko yung simbolo nung pag-akap ko ata sa kanya, sabi ko, nasa harap ko na yung pagbabago. Nasa harap ko na yung pag-asa ko. Hindi ko na to papakawalan pa.